Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang ating gagawin, no? Marami pong na nagkagusto po sa ating vlog kahapon kasi interesting po yung topic patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, heto, mismo na si Vice President Sara Duterte nananawagan na ituloy ang impeachment. Imagine that one, ha? Ano kaya ang sasabihin ng mga kalaban ni VP Sara dito? Kasi binabatikos nila na ang mga DDS raw isinusulong nila na ma-dismiss ang impeachment. 'Di ba? Yan ang mga atake ninyo sa amin, 'di ba? Ano kayo ngayon na mismo si VP Sara na ang nagsabi na nananawagan siya sa Senado na ituloy itong impeachment trial. Mamaya ha, babasahin natin ang official statement ng Office of the Vice President patungkol po dito. I think ang legal team ni VP Sara po ang nagpalabas ng statement, hindi pala Office of the Vice President. Okay? Mamaya babasahin natin yan. Eto, pangalawa nating pag-usapan. 'Di ba kilala nyo man itong si Ngiwi Akbayan? 'Di ba? Si Ngiwi Akbayan ba? Yung ganon, yung batikos lang ng batikos ng mga Duterte, si Ngiwi Akbayan. Sabi niya, di raw dapat minamadali ang impeachment. Itong impeachment trial ni VP Sara, hindi raw dapat ito minamadali. Kasi marami raw silang ebidensya. Ngek, 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 ngek. marami raw silang ebidensya. Kaya hindi raw dapat minamadali. Ito mamaya pakinggan natin si Ngiwi Akbayan. Okay? Ito. Pangatlo na ang ating pag-usapan ay sa latest survey, no? Kung maalala natin, noong after the election, kumakalat yung survey na sa mga Pilipino na they are not for impeachment. 'Di ba? Pero ngayon, sa latest survey, sa taong bayan, gustong matuloy itong impeachment. 70% sa mga Pilipino na ang gustong matuloy ang impeachment trial. Kasi ang dahilan nito para malinis ang pangalan ni VP Sara. Kasi baka ma-misinterpret ninyo na gusto nilang matuloy ang impeachment trial kasi gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Hindi po ganoon ang storya. Meron ng mga nag-iisip na mga Pilipino ngayon na oo nga, ituloy na lang natin yung impeachment trial para magkaalaman na. Para naman si VP Sara, malinis niya ang kanyang pangalan dito sa impeachment trial na ito. Kasi kung hindi matuloy ang impeachment trial, so yan na naman ang kanilang, 'di ba? Babanata na naman si VP Sara ng kanyang mga kalaban. Hindi natuloy yung impeachment trial. May anomalya talaga itong si VP Sara, may anomalya. 'Di ba? Ganoon na naman ang rebuttal nila. Kaya ngayon si VP Sara nananawagan na talagang ituloy itong impeachment trial. Ano kayo ngayon? Kayo bloodbath nga, remember? Tingnan natin ha. Kasi atat na si VP Sarang humarap dyan sa impeachment trial na yan. Okay? So tama lang. Kung totoo man na itong latest survey ay 70% ng mga Pilipino ay gustong matuloy itong impeachment trial, dahil yan nakasuporta ito kay VP Sara. Dahil gusto nilang makita, we are proud to see VP Sara na linisin niya ang kanyang pangalan. Okay? Dito sa impeachment trial. Okay, mamaya ipapakita natin yung balita na yan. Ito pa. Meron ng kumanta. Ito, interesting topic ito ha. Sa House of Representatives,
meron na pong kumanta. Itong si Representative Joke Frasco. Kumanta na po. Siya ang kauna-unahang congressman o representative na isinapubliko sa mainstream media na ayaw na niya maging House Speaker itong si Martin Romualdez. Okay? So mamaya ipapakita ko yung balita na yan. Ano ang sinabi ni Representative Joke Frasco? Bakit ayaw na niya itong si Martin Romualdez maging House Speaker? Okay? Eto, last but not the least, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito patungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Nagpakitang gilas. Di ba? Ano ba? Ano ba yung pinakitang gilas ni Bongbong Marcos? Ipakita ko sa inyo na nagpakitang gilas siya sa camera. Naging karpentero si Bongbong Marcos. Mamaya, ipapakita ko yan mamaya. Bakit naging karpentero itong si Bongbong Marcos? Hindi ko pinagtawanan ang karpentero, ha. Saludo ako sa mga karpentero. Pero yung isang presidente na mag-acting-acting kang parang karpentero, yun ang nakakatawa. Diba? Shoutout ka pala sa mga karpintero nating mga kababayan dyan na laging nanonood dito sa Donmar TV. I love you all. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Inom muna ako ng tubig, ha? Para naman na mataas-taas yung ating talakayan ngayon. Napainom tayo ng tubig. Okay, unahin muna natin itong breaking news. Breaking news patungkol po sa statement sa kampo po ni VP Sara. Binalita po ito ng GMA 1 hour ago. Just in, the defense team of Vice President Sara Duterte issues a statement amid calls for a Senate to proceed with the impeachment trial. Kasi po, kung matatandaan natin, last week, no? From Monday to Friday hanggang umabot ng Saturday to Sunday, lahat na lang ng mga balita ay patungkol po sa matuloy ba ang impeachment o hindi matuloy ang impeachment. Yung mga kalaban ni VP Sara, dapat ituloy ang impeachment. Halos nga umiiyak na sila kasi hindi raw matuloy ang impeachment, di ba? Yun ang laman ng balita last week. Ngayon, si VP Sara na mismo ang nananawagan na the defense team of Vice President Sara Duterte. Nagpalabas na sila ng statement na ang Senado po i-proceed nyo ang impeachment trial. So, ano kaya ang sasabihin na naman ng mga Dilawan, Pinklawan, Akbayan, mga Makabayan Black, at yung mga tuwadkom na House of Representatives? Anong sasabihin nyo dito? Gusto ni VP Sara ng impeachment trial. Nga kayong lahat. Bloodbath ito. Ako, ito bago ko basahin itong official statement ito yung analysis ko dyan. Alam nyo ba kung bakit gusto ni VP Sara na matuloy ang impeachment trial? Unang-una,
malinis niya ang kanyang pangalan. Pangalawa, meron siyang isisiwalat na mga kabalastugan ng mga taga House of Representatives. Duda ako dyan na meron pong ibubuking si BP Sara. Dahil pinagbintangan nyo si BP Sara kung ano-anong mga akusasyon nyo sa kanya, didepensa itong si BP Sara, pero considering meron rin siyang ibubulgar. Patikim pa lang yun, yung sinabi niyang patungkol sa yung at that time she is the Department of Education Secretary. Nung na-shock na lang si BP Sara bakit lumaki ang kanyang hinihinging budget sa DepEd, yun pala ay gagamitin pala yun sa ibang programa. 'Di ba? Alam ko dito so kung anong mga bintang nyo kay BP Sara sa mga piatos-piatos na yan, let's get it on. Okay? Tignan natin. Bloodbath. Yan ang dalawang layunin. Bakit gusto niyang matuloy ang impeachment trial? Pangatlo na reason. Kasi kung hindi matuloy ang impeachment trial, ito na naman ang gagamitin ng kanyang mga kalaban na hindi natuloy ang impeachment trial. So, iniiwasan ni BP Sara na mabuking siya sa kanyang mga anomalya. Yan na naman ang gagawin nila. Ano kaya? Di ba? Yan na naman ang gagawin ng excuses. Hindi natuloy ang impeachment trial. Sana na-booking si BP Sara doon. Ano kayo ngayon? BP Sara na mismo ang nananawagan. Wala nang kasalanan si BP Sara kung hindi matuloy ang impeachment na yan. Kasi siya mismo gustong matuloy ang impeachment na yan. Okay? Gusto niyang matuloy. Bakit ba? Kayong mga mga kalaban ni BP Sara diyang mga nag-iingay. Takot na kayo ngayon, di ba? Yung mga vloggers ni BBM at ni Tabaloslos, pikat nyo. Dami nyong satsat, akala nyo siguro uurungan kayo ni BP Sara. Hindi. Haharapin niya. Kasi alam niya na malinis siya. Ngayon, ito yung official statement of the defense team of Vice President Sara Z. Duterte on calls for the Senate to proceed with the impeachment trial. Imagine, siya na mismo, sila na mga taga-defense team mismo ang nagsabi, ituloy nyo. Wala kaming pakialam. Gusto naming matuloyan. Bloodbath. The defense team has received several requests for comment regarding the calls for the Senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. We deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, tingnan nyo, ini-emphasize pa, detalyado, yung fourth impeachment complaint suffers from serious constitutional affirmities. Di ba? Maganda po ang explanation ni BP Sara dito. Dito mo talaga makikita na itong babaeng ito ay malinis. Hindi siya takot. Kung ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw ang ipapa-impeach ng taong bayan, ng House of Representatives, kaya mo ba itong ginawa ni BP Sara? Na ikaw pa mismo ang magtulak na sige, mag-impeachment trial tayo. Haharapin ko yan with all honesty, bloodbath. This is for the Filipino people. Kasi
Gusto nyo ng transparency, di ba? O ito. Gusto nyo ng accountability. O ito. Haharap ako sa inyo. Bakit? Kayo na ang aatras ngayon? Di ba? Sabi pa dito, the impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. Kasi baka kayo ginagamit nyo itong impeachment trial para i-harass nyo, para i-silence nyo si VP Sara kasi takot kayong maging presidente ito sa 2028. Kaya ang impeachment na ito na lang yung dahilan, ito na lang yung pag-asa ninyong mga tuwadkom kayong mga buaya sa gobyerno. Kasi kapag hindi ito ma-impeach si VP Sara, goodbye ang inyong political career. Goodbye ang inyong mga corruption dyan. Diba? So tama itong sinabi ni VP Sara. Huwag niyong gamitin ang impeachment trial para gagawin yung itong kasangkapan para i-disarm nyo ang inyong mga kalaban. O i-harass nyo, ipahiya nyo sa taong bayan. O sa madaling salita, patahimikin si VP Sara. Gagamitin nyo yung impeachment na yan. Di ba? Huwag nyo gamitin yung impeachment na yan. Now, siya na mismo ang nananawagan. Huwag nyong i-weaponize o i-harass, i-silence gamit ang impeachment trial or eliminate political opponents. Gusto nilang ma-eliminate itong si VP Sara Kaya gusto nilang i-impeach Nakakahiya kang tambaluslos ka. It is, sabi ni VP Sara at sabi ng kanyang defense team, it is a constitutional mechanism, not a political tool. Pero ang nangyari dito, political tool Kaya nga, si VP Sara na mismo ang nananawagan na ituloy itong impeachment trial kasi alam niya, this is a political tool. Gagamitin ko rin ito para ilinis ko ang aking pangalan. Diba? Di ba kayo nahiya dyan dito sa statement nila? Gusto nyo palang mapahiya siya Gusto nyo palang lagyan siya ng kasalanan para mawala na siya. Ito ako, haharap ako. Papatunayan ko sa inyo na kayong mga nagbibintang, kayo yung may depekto. Kayo yung mga korap. Kayo yung mga abusado sa mga Pilipino. Matino yan si VP Sara Pwede naman siyang hindi tumakbong Vice President. Sa totoo lang, VP Sara doesn't like to be a Vice President. Pinilit siya ng mga Marcos Pinilit siya ni Aimee at ni Bongbong Marcos kaya siya ngayon na Vice President. Dahil pinilit siya, sabi ni VP Sara, well, if this is my destiny, kung ito yung tamang daan para makatulong ako sa mga tao, sige. Ako ang Vice President. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa nyo sa Vice President namin? Pagkatapos yung gamitin si Vice President Sara Duterte, sinisiraan nyo na ngayon? Panawagan yan ng taong bayan na gustong maging presidente si VP Sara sa 2028. Hindi siya ang may gustong maging presidente Taong bayan po ang nagsusulong na si VP Sara ay maging presidente sa 2028. Bakit? Siya yung ginigipit nyo. Hindi naman siya ang may gusto Hindi kagaya ng tambaluslos dyan na siya ang may gustong maging presidente siya. Ngunit ang tao, isinusuka siya. That's the opposite. Opposite silang dalawa. Ito pa. Nevertheless, ito yung last paragraph nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges
and expose the baselessness of the accusation against the Vice President. Handang-handa na po si VP Sara harapin ang inyong mga accusation at papatunayan niya na wala itong katuturan. Baseless. So ano kayo ngayon? Kayong mga pinklawan? Kayong mga dilawan? Kayong mga akbayan, makabayan black? Mga tuwadkob? Iyak. Okay? Pwede pa kayong umiyak. Magkita-kita kayo sa ano. Yan ang gusto nyo, di ba? Let's get it on. Magkita-kita tayo sa impeachment trial. Tingnan natin. Okay? Comment kayo dito ha. Sa issue na ito, mag-comment kayo. At pag-usapan natin yan sa comment section. Itong Singiwi Akbayan, yung Singiwi, di raw dapat minamadali. Ito ngayon ang kanilang pautot. Hindi raw dapat minamadali ang impeachment trial ni VP Sara kasi marami raw ebidensya. Sige nga, ilabas mo ang ebidensya mo, Ngiwi. Baka nagtatago yan sa bibig mo eh. Eto. Rosalie, ano ang pulso ng mga kongresista sa panukala ni Senador Francis Tolentino? Ella, hindi dapat minamadali ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Itong mga makabayan black, kayong mga senador, hoy mga senador, inuutusan kayo dito sa makabayan black, itong mga akbayang ngiwi. Inuutusan kayo na wag minamadali. Di ba? Ang yabang-yabang nitong mga taong ito. Kayo na lang ang maging senador. Sino ba kayo para pag-utos-utusan itong mga senador, di ba? Nakakahiya. Kaya pala hindi kayo nananalo sa mga eleksyon kasi ang yabang ninyo eh. Sobrang yabang ninyo. Hindi ba pwede na hayaan na lang natin itong mga senador at let's give them the trust? Kasi sila po yung binoto ng taong bayan. Hello? Binoto po ito ng taong bayan, itong mga senador na ito. Pinagkakatiwalaan ito ng mga tao. Okay? Respetuhin natin ang mandato ng taong bayan. Sila po eh. So bakit nyo utos-utusan? Talo na nga kayo eh. Hindi na nga kayo nananalo sa eleksyon eh. Tapos ngayon, ang yabang-yabang nyong makautos sa Senado? Di ba? Anong tawag nyo doon? Hindi pa nga, how much more kung sila na yung maging senador ha? Natalo pa lang sila. Ang yabang na. How much more kung itong mga taong ito ay mananalo? Yayabang at yayabang ito. So tama lang talaga na binasura at isinusuka kayo ng taong bayan. Nang tanungin sa panukalang timeline ng impeachment proceedings ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa senador, kayang tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 19 na araw mula June 11 o hanggang June 30, 2020. Di ba? Nag-vlog tayo dito kanina. 19 days, kaya 19 days. Magtatanong lang ako sa inyo mga makabayan black at akbayan. Yung 19 days ba minamadali? Ano gusto nyo? Ano pala gusto nyo? Gusto nyo isang taon tayong mag-impeachment trial? Uubusin natin ang pera ng taong bayan? Ang tanga nitong mga taong to. 25. Pakinggan natin ang pahayag ng mga kongresista. Kailangan na ito na siya. Pakinggan nyo si Ngiwi. impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palusutin. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya. Mas Actually, may point ka. Sige.
palusutin. Impeachment trial tayo. Kaya nga sinabi ni BP Sara, bloodbath tayo eh. Di ba? Tingnan natin kung uubra kayo sa mga style nyong ganyan. Okay? Ilabas nyo ang mga ebidensya. Ilabas nyo. Sige. Substantial ang mga discussion, mas marami tayong makita na mga ebidensya, mas marami tayo. Hindi ebidensya ang makita. Mas marami tayong gawa-gawa na ebidensya. Ganon sana yun. At least naman, tama ka. Ituloy natin itong impeachment trial para makita ng taong bayan kung gaano karami po ang gawa-gawa na ebidensya. Di ba? Ganon. Yung malaman, no? Yung mga tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment. Tanong ng taong bayan, kayo lang ang nagtatanong eh. Actually, kayo lang ang walang trust ni VP Sara. Halos lahat ng 32 million po katao ang may paniniwala kay VP Sara. Kayo lang po ang maingay. Kayo lang po ang nanggulo sa bayan na ito. Oh, totoo yan. Mukha pa lang ninyo, gulo na. Gulo na. Ay masagot. Yun. Mas okay para sa akin. Kung si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong naman ang tatanungin, ipinauubaya na nito sa Senado ang desisyon kaugnay ng Buti na si Adjong nirespeto ang Senado. Senado, di ba? Oh. impeachment proceedings. Nirespeto natin kung anong desisyon ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate. Buti pa, natauhan ka. Nirespeto mo ang Senado ngayon. To hold the impeachment trial starting 11 up to 13, so we respect that. Samantala, tumanggi namang magkomento hinggil sa issue ng timeline ng isang miyembro ng House Prosecution Panel dahil hindi pa nila ito napag-uusapan. Gayunman, naniniwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi posible na i-consolidate ang 7 articles of impeachment. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Dagdag pa nito, hindi sapat ang 2 araw para ipresenta nila ang lahat ng ebidensya sa articles of impeachment. Handa naman Nung nagtatanong lang tayo, no? Saan kaya nakalap nila ang ebidensya? Yan ang malaki kong tanong. Kasi sabi nila, hindi raw kaya. So, meaning to say, ang sobrang dami po ang ebidensya ang ipipresent nila. Meaning to say, pinaghandaan. Imagine na to, sa 125 million confidential funds, no? Dami nilang ebidensya. Yung sa flood control projects, yung sa GAA, yung sa PhilHealth, yun ang dapat nating imbestigahan. Hindi itong 125 million. Million lang ito. Nagsasayang lang tayo ng pera nito sa pag-investigate. Ang dapat nating imbestigahan yung GAA, PhilHealth at yung flood control projects kasi billions of pesos yun. Sangkatutak na ebidensya. Kitang-kita ng tao. ang House Prosecution Panel kung mas maagang uumpisahan ang impeachment proceedings. Samantala, ngayong araw sa ibang ulat ay isinasagawa yung huling pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom na nagsasagawa ng hearing o investigasyon kaugnay ng illegal Philippine offshore gaming operations or So, yan po sila. No? Sila rin, duda rin ako dito sa House of Representatives, mukhang natatakot na rin sila Natatakot sila sa statement ni VP Sara na bloodbath. Akala siguro nila uurungan sila ni VP Sara, pero hindi Hindi kayo inuurungan ni VP Sara Di ba? Akala nila siguro na sasabihin ni VP Sara na wag na natin ituloy ang impeachment na yan kasi wala kayong ebidensya.
Ngunit ang sinabi ni VP Sara, ilabas nyo ang inyong mga ebidensya at papatunayan ko na walang mga katuturan yan. Baseless accusation. Ano kayo ngayon? Pikat kayo lahat, di ba? Oh. Ito, pag-usapan natin itong latest survey na mismo ang taong bayan gusto na rin na magkaroon ng impeachment trial. Kasi kapag hindi po matuloy ang impeachment trial, there is a big tendency na ito na naman ang gagamitin nilang paninira kay VP Sara. Na tingnan nyo na, hindi natuloy. Meron talagang anomalya yan si VP Sara. Gano'n na naman ang sasabihin nila. Ngunit, taong bayan ang nagsabi, ituloy natin itong impeachment na ito para kung sa ganun, ang ating Vice President ay malinis niya ang kanyang pangalan through this impeachment trial. Parang ngayon sila na naman ang mag-back out, di ba? Sila na ngayon ang takot. Ito yung survey, survey. Pabor ang nakararaming Pilipino na humarap sa paglilitis sa Senado o impeachment court si Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng pinakabagong Octa Research Survey, 78% ng mga respondent ang naniniwalang kailangang sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga paratang at linisin ang kanyang pangalan. 13% lamang ang tutol habang 9% ang undecided o walang sagot. Ipinapakita ng survey results ang... Imagine that one 78% of the Filipino people gustong matuloy ang impeachment trial. 13% yung ayaw. Sa tingin ko, nung before the election, ayaw ng taong bayan ang impeachment trial. Kasi po, ang unang reason ng taong bayan, nagsasayang lang tayo ng pera, nagsasayang lang tayo ng panahon, mas may dapat pa tayong tututukan ng mga problema ng Pilipinas. Yun, di ba? Ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin ng tao. Na-realize ng taong bayan na, oo nga, no? Batikos kayo ng batikos ni VP Sara. Ngayon ang pagkakataon para ipamukha sa inyong mga nag-aakusa na kayo po ang may depekto. Ako sa totoo lang, ito yung aking analysis ng sentimiento ng taong bayan. Nung sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos na pagod na po ang taong bayan, the people have spoken. Kasi kitang-kita naman natin sa resulta ng eleksyon, di ba? So, meaning to say, ang taong bayan pagod na sa away politika. So para matapos na ito, unti-unting naunawaan ng taong bayan na ang hirap naman itong administrasyon na ito. Wala na lang ginawa itong administrasyon na ito kundi bintang ng bintang sa mga Duterte. Pinagbibintangan si VP Sara, ganun. So nakarealize yung tao. Sabi ng mga taong bayan, in order for this administration na mahinto na sila sa kanilang mga akusasyon ni VP Sara, it's better na ituloy natin itong impeachment trial. Yun ang Kaya ngayon ang taong bayan gusto nilang matuloy ang impeachment trial. Nang sa ganon ay mapahiya itong administrasyong Marcos. Sila yung nag-aakusa Sino ba si Martin Romualdez? Pinsan ni Bongbong Marcos. Sino ba si Bongbong Marcos? Administrasyon natin. So ito talaga totoo na ang taong bayan pagod na sa away politika. Para matapos na ito, lahat-lahat, impeachment trial na natin. Kaya, no wonder tumaas. 78% po ng taong bayan gusto na ng impeachment trial. 13% yung ayaw. Okay? Ito, patuloy pa natin.
lakas na suporta ng publiko para sa accountability at due process. Inaasahang sisimulan na ng Senado sa June 11 ang proseso sa pamamagitan ng presentasyon ng Articles of Impeachment. I think that will be on Wednesday. Tingnan lang natin ha, tingnan lang natin. Okay. Ngayon, ito yung balita na ikakadismaya sa mga tambaluslos vloggers. Ha? Bangag vloggers, tambaluslos vloggers, tingnan nyo itong balita na ito. Iyak na naman kayo. Meron ng kumanta. Itong si Representative Joke Frasco, inilabas na niya ang kanyang opinion na ayaw na niya. Ayaw na niya na maging House Speaker si Tambaluslos Romualdez. Alamin natin kung ano ang dahilan. Bakit ayaw na niyang maging House Speaker ito si Martin Romualdez. Pasok! Kailangan ng liderato sa Kamara na hindi nagbubunga ng pagkakawatak-watak, kundi ng pagkakaisa. Ito ang dahilan ni House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco, kaya hindi pumirma sa manifesto para suportahan ang pagpapatuloy ng speakership ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Naniniwala ang kongresista na kailangan ng Pilipinas ng House Speaker na pinagkakaisa ang bansa. Basahin natin ha. Ito yung sabi ni Representative Joke Frasco. Ito yung ayaw na niyang maging House Speaker itong si Martin Romualdez ha. At this critical time in our nation, kasi critical ang daming problema natin na dapat nating unahin. Napag-iwanan na tayo sa ibang bansa. Okay? So, yan ang tama itong sinabi niya, at this critical time of our nation, I believe we need leadership in the House that unites rather than divides. Diba? Kasi si Martin Romualdez, siya ang naging House Speaker for 3 years. Anong nangyari? Na-divide tayo. Maganda na sana yung takbo ng Marcos Duterte tandem. Yun pala binudol tayo. Yun pala meron palang nangangarap maging presidente. Yan ang pinakaunang dahilan bakit tayo nagkawatak-watak ngayon. Yang si speaker na yan ang dahilan bakit nagkandalet siya itong nangyari ngayon. Pati si Tatay Digong napunta na doon sa The Hague. Di ba? Dahil yan sa kanya lahat, away politika. Hindi ba kayo naawa sa taong bayan? Mas inuuna pa ninyo ang inyong mga sariling interest rather than solving the problems of the Filipino people. Yung pinakaunang basic problem sana ang tinututukan, pero hindi. Mas tinututukan pa nila ang mga paninira na gusto nilang gawin. Di ba? Sabi pa niya dito, leadership that reinforces our shared vision and strengthens the path forward for our country. Nabanggit mo ha, leadership that reinforces our shared vision. Meaning, yung vision natin sa mga Pilipino na pareho tayo. Tayong mga congressman, pareho tayo ng vision. Shared vision. Pareha tayo. Yun ang kunin nating leader. Pero anong nangyari? Ang hindi pumirma, walang budget, di ba? Yun ba yung shared vision? Whether hindi tayo kaalyado sa politika o kaalyado tayo sa politika, equal lang tayo. Bigyan natin ng budget lahat. Because this is for the Filipino. Itong pera na ito, i-divide natin ito sa mga probinsya-probinsya. Anong nangyari ngayon? Palakihan ng ayuda? Kung sino yung mas malaki ng ayuda o yun yung mga mananalo? Nasaan na ba ang ating pagtulong sa taong bayan nito? Kaya nga tama ka, Representative Joke Frasco.
Naghahanap tayo ng leader sa House of Representatives na ang iniisip ang kalagayan ng taong bayan. Hindi yung iniisip yung kaalyado ka sa akin, ikaw yung malapit sa akin, ikaw yung mag-benefit. Hindi yung speaker na ang solusyon sa problema ay ayuda. Di ba? Hindi yung speaker na ang solusyon ng kanyang pakitang tao. We need a leader na that will unite the 300 congressmen na pareho tayo ng vision sa Pilipinas. Maging maunlad, bigay nyo na lang yung pera na sapat para sa probinsya, itayo natin ang mga infrastructures, lahat tayo mag-grow. Okay? Pero sad to say, hindi po ganun ang ating House Speaker. Ang ating House Speaker, ang inatupag, away politika. Kaya, nagkanda-kandaletse na yung ating budget. Nagkanda-kandaletse na. Opinion ko yan Opinion ko yan. Patuloy. Wala na pala. Di ba? So, nag-vlog ako kagabi patungkol dito. Sabi ko, ikaw Bongbong Marcos, hahayaan mo pa ba na si House Speaker Martin Romualdez pa ang maging speaker again for 3 years? Nasira na nga yung pangalan mo, bumaba na nga yung rating mo, tanga ka pa rin kung si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang gagawin mong House Speaker sa remaining 3 years mo. Tanga ka na talaga. Okay? So, ayan. Mag-comment kayo dyan sa topic na yan. Punta tayo sa next topic natin. Itong si Presidente Bongbong Marcos, ngayon ko lang nalaman na karpintero rin pala ito. Kala ko presidente lang ang alam niya. Marunong rin palang magkarpintero. Nagpakitang gilas itong si Bongbong Marcos sa kanyang carpentry skills. Ito, ipapakita natin. Papakita natin. Bongbong Marcos carpentry skills. Ayan. Ayan, nakahawak siya ng drill, di ba? Nagdi-drilling siya sa classroom. Kung alam pa namin na karpentero ka pala Bongbong Marcos, hindi ka na sana ginawa namin presidente, nagkarpentero ka na lang pala sa mga eskwelahan. Di ba? Trabaho ba ito ng presidente na magpakita sa kamera tapos magkarpentero? Useless ang pagiging presidente mo, karpentero ka lang pala. Di ba? Hindi ko man nakita na si Duterte na ganito. Di ba? Ay naku. Naalala ko tuloy si Marojas nitong ganitong style niya. Katatawa na ako. Presidente ka, Bongbong Marcos. Ikaw yung presidente ng Pilipinas. Ano ba ang trabaho ng presidente? Ang trabaho lang naman ng presidente ay mag-isip kung ano ang iuutos niya para uunlad ang bansa natin. Hindi yung ikaw yung utusan para, oy sir, presidente ka ng Pilipinas. I-drill mo itong blackboard na ito. Tanginang yan. Halata kasi na pakitang tao itong mga ganitong style ito pinalita ito ng GMA News. Look, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inspect the ongoing preparation. Inspect pero siya na mismo yung nagdi-drill. Inspection ba yan? Ano ginawa mo yan? Ini-inspect mo kung hindi ba matigas lang ba yung blackboard? Ini-inspect mo na yung drill is talagang matibay, ganon? Ganito ba ang mag-inspection ngayon? Tutulong sa mga karpintero? Hindi ito inspection. Hindi na ito inspection nanganga-apply na ito ng pagiging karpintero.
Inspection ba yan? Ay, nako. Inspect raw the ongoing preparation at the Barihan Elementary School in Malolos, Bulacan as part of Brigada Eskwela 2025. Eh di, congratulations. Itong mga programa na mga ganito, okay na sana eh. Huwag ka nang umiksena, Bongbong Marcos. Di ba? Okay na sana itong mga programa na ito, mga Brigada Eskwela, pinapasalamatan natin yan. Well, that's credit to the to the administration na merong Brigada Eskwela 2025. Ang tema, sama-sama para sa bayang bumabasa, di ba? Pero merong umiksena. Talagang nagpapapel na naman, self-centered. Ako pa rin ang bida. Siya pa rin ang bida, di ba? Ang bida natin dito, mga estudyante. Ang bida natin dito, mga guro. Anong nangyari ngayon? Presidente ka na nga ng Pilipinas, magbida-bida ka pa rin. Ay, nako. Ibigay mo na yan sa mga estudyante at sa mga guro. Huwag ka nang magbida-bida dyan. Inspection, ikaw yung nagdi-drill. Ay, nako, utak bangag talaga. Brigada Eskwela 2025 runs from June 9 to June 13 and involves teachers, parents, and volunteers working together to prepare. Dapat nilagay nyo, Brigada Eskwela 2025 runs from June 9 to June 13 and involves teachers, parents, volunteers, and President of the Philippines working together. Isali nyo na yung presidente, ha? Teacher, parents, volunteers, at presidente ng Pilipinas working together. Kasi walang presidente nilagay dyan, di ba? Working together, siya, nakipag-work sa inyo. Yeah, Mr. President, no? Kidding aside, Mr. President, hindi mo na kailangang gawin yan. Kidding aside, Mr. President, hindi mo na kailangang gawin yan kasi po, presidente ka ng Pilipinas. It's a waste of time kung magpakita ka pa ng ganyan, no? Ibabash ka lang. Ang gagawin mo bilang presidente ng Pilipinas, pag-isipan mo, be creative on how you will solve the main problems of the Philippines. Hindi po problema ng Pilipinas na ang isang presidente po, siya na ang maging karpintero ng mga ginagawa dyan. Okay? Ang tanong ko lang sa iyo, Mr. President, dahil ba dyan sa mga ginagawa mo, dahil presidente na yung gumagawa sa karpintero, maging matibay talaga yung blackboard na yan? Sasabihin ng mga guro, dito kayo, itong blackboard na ito, matibay na matibay ito kasi presidente na yung nag-drill nito. Hindi naman siguro, di ba? So, kaipalan lang itong ginagawa mo, Mr. President. I'm sorry, Mr. President, pero sablay. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na mga ina-uploads na hindi na nyo makita dito sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.